Pangalan mo? Direct contact po. So, sabi mo, paluin mo ako? Papaluin mo ako? Paluin mo! Magkakumal ba kayong dalawa? Tama? Paluin mo! Hindi ka puro kasalita. Wala ka pang kasalita eh. Ayan, yung mukha na may bahay na, tatarang masyado yan dito. Okay na. Ano? Tama na. Mukha na eh. Alright guys, what's up? Welcome sa Riddles TV, 14 years more or less bilang security officer, security guard. Okay guys, pag-uusapan natin sa video guys, ano? Pero bago ang lahat guys, baka magulat kayo, mahaba buko, nakasando, naka-earrings, na parang tambay, at mukhang hindi security officer, mukhang hindi security guard. Palagi kong ini-intro yan, dinidisclaimer yan sa mga video ko kasi marami po akong basher na nagsasabi, hindi ka mukhang security officer, hindi ka mukhang security guard, mukha kang ingot, no? Ginagano ako palagi. So, palagi ko pinapaliwanag na retired na po ako. Isa na po akong chill-chill, tambay-tambay. Hindi naman tambay, may mga ginagawa. Siyempre, hindi pwedeng wala kang gagawin sa buhay para mabuhay ka, no? Paano yung mga panggastos mo, no? So, may mga ginagawa tayo, pero chill-chill na lang ako, no? Ito yung resulta ng mga discarding ginagawa ko sa duty ko bilang security guard, no? So, guys, nagbabahagi ako ng mga kaalaman, idea, wisdom sa mga video ko, no? Dumalaw kayo sa channel ko, ayan. Yung channel ko, guys, pag nakarating kayo, pindutin yung playlist. Ayan, playlist, oh. Pag napindut yung playlist, guys, yan ang lalabas, no? Yan ang lalabas. Dito kayo sa Security Guard Matters. Nandyan yan. At kung gusto nyo mag-imbestiga sa pagkatao ko, kung maniniwala ba kayo hindi, marami akong mga video dyan. Personal video ko yan, guys, na magtuturo sa inyo kung kapanipaniwala ba ako hindi, no? So, imbestigahan na lang ninyo. Marami tayong video dyan. Okay. So, proceed na tayo dun sa, guys, sa video. Kung nakikita natin, ang isang gwardiya ay medyo napakagat doon sa provocation ng isang riders, no? Ano ba yung provocation? Ito yung tinatawag na ating topic ngayon sa video na to, no? Kasi marami pong mga gwardiya na nabibitag sa provocation. Ano yung provocation, no? Yan ang meaning, ayan. Di ba? Kukuhanin ka, iinisin ka, papalabasin yung inis mo para gumalaw ka ng wala na sa ayos. So, dyan papasok yung mga taong kulang sa training, kulang sa kaalaman, walang self-control, marami na po ang video ginagawa, lalo na yung legal process, no? Kung ikaw, gwardiya, dapat knowledgeable ka sa legal process ng iyong trabaho para hindi ka mabuslo, no? Para hindi ka mabuslo, kailangan maging aware ka sa mga provocation ng mga customer, no? So, ang malakas mag-provoke dyan ay yung mga babae. Kasi alam ng babae, guys, na hindi natin sila papatulan physically. Kaya daanin tayo sa bungalili. Hindi pwede. Sa physical, alam nilang hindi sila papatulan. Kaya, sa bunganga sila nagpo-provoke sa gwardiya. Ngayon, ikaw gwardiya, pag nag-response ka ng mali, reklamo ka, may demanda ka pa. No? Nawalan ka ng trabaho nang wala sa oras. Tandaan nyo guys, sa trabaho natin, prone tayo ng reklamo. Once na nareklamo tayo, minsan lang yung papakinggan ka. Ang pinapakinggan yung nagrereklamo. Meron nga rin akong isang programa ni Rapi Tulfo na for the first time, yung nagreklamo ay nabaliktad ni Tulfo. Kasi bakit? Yung gwardiya ay knowledgeable how to handle provocation. Okay guys, sa mga altercation natin, sa mga discussion natin, sa mga duty natin, ay mas agresibo ang kausap natin pag sa gwardiya sila nakikipagkuhan.
Kasi bakit alam nila na nasa rules natin na hanggat maaari, huwag silang ika nga patulan. No, kasi nga, maximum tolerance ang palagi nating pinapairal sa duty natin. So yung iba, malakas ang loob na makikipagtalastasan, makipagbalagbagan sa gwardya. Ngayon ikaw, gwardya, ay sumakay ka sa provocation ng kausap mo, doon ka na ngayon mabubutasan. No? So, kunwari, pag sinabi ng, ito, ikikwento ko lang sa inyo, no? Yung nangyari sa akin, bago natin ikuhan. Mayroon akong isang cases na pinurubok ako ng gusto. Kasi yung parkingan ng manager namin, naka-reserve, may pumarada ng motor. So, siyempre, bulilyaso ko yun. Manager yun eh. Reservation nga eh. Sigaw ako na sigaw dun sa loob ng opisina na sino po may-ari ng motor na ganito, ganon-ganon. Walang sumagot. So, grabe yung kwan ko, inis ko dahil mabubulilyaso ako eh. Masungit pa yung manager namin. Uy, ito, inabangan ko, bumalik na yung kwan, mag-asawa. Sir, good morning po, sir. Nakalagay na po dun, sir, na reserve po parking, oh. Pinasukan nyo pa rin, sir, eh. Sabi ko. Ano ngayon? Government to, ha? Walang sino mang magpa-reserve ng parking dahil government to, sabing ganun. So ako, sabi ko, sir, pag gano'n, sir, sa management niyo po isabihan, huwag sa akin kasi nagtatrabaho lang naman po ako, sir, eh. Ginanon ko kasi hinintay ako, knowledgeable din ako sa provocation, eh. So, hindi yung sir, sa akin yung sabihin. Kasi nga, nagtatrabaho lang ako. Inutusan lang din naman ako, sir, eh. Sabi mo ganun. Instead na humingi ng pasensya, guys, kasi nga, siya yung nagkamali ng kuhan, ang sinabi niya pa sa akin, ano nga yung problema mo? Ano, gusto mo, suntukan tayo? Gumanon siya. So sabi ko, di ba kung ikaw ganunin ka, talaga yung utak ko, guys, gumanon-ganon na, oh. Ang sinagot ko lang sa kanya, sir, nagtatrabaho lang po ako ng tama. Nagtatrabaho lang po ako para sa pamilya ko, sir, sabi ko ganun. Pero sa totoo lang, lumapit na ako. Bakit? Para una siyang sumuntok sa akin. Nung panahon na yun, ang laki ng problema ko sa buhay. Kasi nga, di ba, kung ako, breadwinner ako lang nagtatrabaho sa pamilya ko. Tapos, grabe yung problema na ang bigat talaga sa damdamin, na para bang ang init ng ulo mo palagi, pero nandun pa rin yung knowledge ko. Kasi kung kuhan ba, pero hinintay ko talaga siyang umunang sumuntok sa akin. Lumapit ako sa kanya, sabi ko, sir, kunwari nagpapaliwanag ako, pero nakahanda yung kamay ko. Sabi ko, sir, kunwari nagkuhan ako, wala naman ako. Sinabi ko, sir, nagtatrabaho lang po ako para sa pamilya ko. Kayo na nga po ang nagkamali, sir, eh. Sinabi ko lang sa inyo, na-reserve po yan, huwag niyo po naman kasi nagtatrabaho po ako. Gumanon, lumapit ako sa kanya. Mabuti na lang, hindi siya bumato. Tiningnan mo yung sarili niya. Ay, habang nito, ah. Hanggang kailan kaya ito tatagal? Iniisip ko lang, eh. Pero, tapos yung asawa niya nandun, dumadagdag. Dito sandali lang naman kami. Ganon-ganon sila. Upo nga, ganon-ganon na po. Sandali nga po kayo. Pero ang pinaradahan niyo po, ay yung trabaho ko po, na matawawalan ba ako ng trabaho? Gumanon ako. Sabi naman nila, government to, ganon sila. Sige na po, ma'am, sir. Total, nandito na, wala pa naman yung manager namin, eh. Ganon ako. Guys, malakas ang loob ng iba na i-provoke ang gwardya kasi alam nilang pag nireklamo nila yung gwardya, lalo na kung sumagot ka ng papalagbag din, magiging bastos ka na. Kasi talaga naman sa trabaho ng gwardya, we are implementing maximum tolerance, no? So, hindi dapat natin balagbagin din yung salita ng mga ka-argumento natin. Palagi natin i-maintain yung tinatawag na right approach, no? Tulad yan, kung bumabalagbag na yung salita ng kasakausap mo, hindi mo rin siya balagbagin ng salita din. Tulad, may napanood akong video, eh. Sinabihan siya ng, gwardya ka lang. Alam mo ang sagot ng gwardya?
Bakit ikaw? Ano ka? Ginanon niya. So lalong nagsumiklab yung damdamin ng tao kasi pride na yun eh. Sinagot siya. Negosyante ako dyan sa Kwan. Marami akong negosyo. Ginanon siya. Guys, tanggapin na natin na minamaliit ng mga tao ang trabaho natin. Especially kung may mga pera. Kahit walang pera, kahit mga ordinaryong tao, talagang minamaliit ang trabaho ng gwardiya. Tanggapin natin. Kung mamatahin man tayo, huwag nating damdamin. I-maintain mo pa rin yung compose mo. No? Kasi pag once na pumasok ka sa provocation ng isang kliyente o isang kausap mo, lalawak yun. Lalawig yun. Hanggang sa mapunta ka sa yung tinatawag na mapunta ka sa kapahamakan. Kung napanood nyo, may isang case din ng gwardiya, doon yata sa Divisoria yun, nagtalo din sila sa parkingan. Since yung kanyang kausap ay parang Chinese yata yun na medyo malaki katawan, so may pera na, malaki pa katawan, gusto niyang patunayan, ipamukha doon sa gwardiya na kayang-kaya kitang tirisin. Si gwardiya ngayon ay napuno. Ginamit ngayon yung firearms niya. Talagang pinaliguan niya ng bala. Pak. Although, yun ang bunga ng medyo kayabangan ng Chinese, na medyo bata-bata at malaki katawan. But still, pumasok ka sa kanyang provocation, nasira ang pagtatrabaho mo bilang gwardiya, at nakulong ka. Siyempre, mayaman yun eh. Madali kang kuhan. At talaga namang nakita pa sa CCTV. Okay? So, yun ang ibig sabihin ng video na to. Anyway, mayroon akong napanood sa programa ni Rapi Tulfo na isang rider na siya yung nagreklamo kay Tulfo. Nung si kinuha ni Tulfo ang istorya, nakita, sandali yan guys, may tugtog. Papatugtog yung kapitbahay ko. Natitigil ako sa pagkuhan. Alam mo naman yung YouTube guys, no? Napakahigpit sa tugtog. Anyway, doon sa programa ni Tulfo, may nagreklamong riders na for the first time napakinggan yung side ng gwardiya. So ganito lang, bibigyan ko lang ng kayo ng konting kuwan doon sa kwento. Isang rider, nag-ayos ng kanyang mga gamit, ay yung mga kargada niya ba, but in nasa wrong area. So sinabihan siya ng gwardiya, sir, bawal dyan sir, itabi na lang po ninyo kasi bawal yan. Hindi nagsalita yung rider, tiningnan lang siya yung, nakukuha talaga ako sa tugtog. Guys, kung anong rate ng YouTube nito kasi talagang hindi ko mapigil yung tugtog sa paligid, no? Ang dami na papatugtog sa kapitbahay namin na nakukuha ng camera ko. Anyway, tuloy tayo dun sa kwento guys. Bali, yung isang rider, nasita nga ng gwardiya kasi nga nag-aayos siya ng kanyang kargada kasi siguro delivery siya. Hindi niya pinakinggan yung gwardiya. So, pinabayaan lang siya ng gwardiya, iniwan siya. Pagbalik ng gwardiya ulit, Rubing, nandun pa rin siya. So sinabihan siya na, sir, di ba sinabihan na kita na bawal nga dyan, sir, kasi kuhan. Instead na humingi ng pasensya, kuhan, siya pa yung galit. So, iikot po na natin guys, no? Nagkaroon talaga ng suntukan nangyari. Paano nangyari? Doon sa programa ni Tulfo, no? Sabi niya, di ba sinita ka na alis ka doon kasi nga bawal ka doon at nakakaharang ka doon sa daan. Ang katuwiran ng rider, sir, gutom ako ng panahon na sir, maraming problema at wala namang dumadaan, ganun. Sabi niya ni Tulfo, binabaliwala mo yung trabaho ng tao. Kinukuhan mo yung sinusunod mo yung sarili mong interes, hindi mo tinitingnan na may nagtataong nagtatrabaho para sa sarili nila at gusto mong baliwalain, binabastos mo yung gwardiya. Tapos, dinagdagan nung officer ng gwardiya, isa pa sir, pinakalma na nga namin yan sir kasi naghahamon pa ng suntukan sir, nagwawala pa siya, parang nagwawala ba. So talagang ang ginawa naman ng gwardiya ay pinipindown lang siya ba, pinindown lang siya para lang hindi na siya magwala. So sinabi ni Tulfo na ikaw na nga yung gumawa ng hassle sa mga trabaho ng security guard. Pag ikaw pang lakas ng loob, paiyak-iyak pa sa sarap ni Sir Tulfo eh. Siguro para inisip niya, mabigyan siya ng pera, nabugbog daw siya, nakuhaan. Pinaalis siya ni Sir Tulfo.
doon nakikita na yung mga gwardiya ay nagkaroon ng right-handed of provocation, no? Tulad ng mga babae, pagkausap mo yan, marami ang sinasabi, mga insulto ng mga salita, mga sinasabi na mga minamaliit yung trabaho ng gwardiya, at minsan nananampal bigla yan, no? Ganito na tayo. Ang babae, pagkausap mo yan, alerto ka sa kamay mo. Bigla naninipa yan, ng ano yan, kasi nanggigigil yan eh. No? Para hindi ka mareklamo na pinatulan mo yung babae, kasi gano'n naman talaga. Pag ang babae, ang tapang-tapang, maganon-ganon, nanununtok, naninipa, tapos pag ginantihan mo, sasabihin na sa'yo, na pumapatol ka ng babae, bastos ka na, parang wala ka ng galang sa babae. Pero sila yung nagsisimula na mag-provoke sa sitwasyon, nananampal, para hindi ka talaga masabi na ginantihan mo yung babae. Handa ka sa kamay mo na i-block yung kanilang galaw. Tulad yan, pag sinampal ka, para masaktan sila, iharang mo na agad, ma'am! Di ba? Kunwari, ganun, di ba? Masasaktan yung bandarita nila eh. Gaganon ka kunwari. Huwag ma'am. Dito tatama. Sila ang masasaktan. No? Ganun yun. So, kung magreklamo man sila, sinaktan ako ng gwardiya. Marami naman nasa paligid o ano man. Wala pong ginawa ang gwardiya dyan, ma'am. Siya po ang nananakit. Nananalag lang po yung gwardiya. Babae naman kasi, hindi naman kuhan eh. Maliban na kung nag-aaral ng karate yung babae, nag-aaral ng judo. Pero ang mga babae nag-aaral ng judo, karate, mga marunong sa boxing, hindi yan agresibo. Bagkos, pakumbaba yan. Bakit? May alam sila sa martial arts eh. Alam nilang pag kumounter sila, may paglalagyan yung pag makaka-counter nila. Kaya hanggat maaari, yung provocation, iniiwasan din nila. Na kailangan, pagdating sa usaping legal, na-provoke lang din po ako dahil inunahan niya na ako, sinasaktan niya na ako. Ganon. Kaya ganon ang mga marunong sa akin. Kaya yung mga babaeng guwan, madaldal yan, tapos mananampal yan. Oh. Ganon-ganon ka lang. Pero siya nasaktan. No? Kunwari, nanuntok, di ba may babaeng gumaganon. O, dito lang ipatama mo. Ay, ma'am, huwag mo ba, ma'am. No. Di ba? Tapos yung hawak dito, na may harong ipit dito, kunwari, huwag sa dibdib. Kunwari, nahawakan mo yung kamay niya, i-grip mo yung balat niya rito, i-grip mo, kunwari, nahawakan mo lang, masasaktan yun. Ay, tawag simply. Pero huwag kang gumanon, wala, talo ka na. Pumasok ka na sa provocation, no? Tapos, sa mga talastasan, salitaan, may nakita rin akong video na sinabi ng katalo niya, gwardiya ka lang. Ang yabang mo, gwardiya ka lang. Sinagot ba naman ng gwardiya? Bakit ikaw, ano ka? So ngayon, sinabi ng kausap niya, negosyante ako, marami akong negosyo. Ganun, pinag-iisa niya. Ngayon, kung negosyante ka, ginanon ba ng gwardiya? Wala, mali yung guys. Kung ano yung tulad nung sa video, di ba? Ito sa video. Alam ko, sinita niya yung rider. Pero, nagsalita siya na paluin pa kita dyan eh. Siguro ganun. Kasi sinabi ng rider. Anong sinabi ng gwardiya? Sige nga, paluin mo nga. Sige nga, paluin mo nga. No? Ginaganon niya. Pinuprovoke niya yung gwardiya. Si gwardiya ngayon, galit na. Nakikipagkuhan pa. Kahit anong paliwanag mo sa kausap mo, hindi makikinig yun sa paliwanag mo dahil ang gusto niyang pakinggan yung paliwanag niya. Anong dapat gawin? Huwag mong patulan. No? Pero ako guys, sa totoo lang, hindi ako gumaganon sa mga gwardiya kasi alam ko may mga gwardiya na problemado, mahirap din. Sinabi, sige nga, paluin niya, tapos biglang humugot ng service parent kasi ganun ang utak. No, maraming ganun, may nangyari diyan sa naikwento ko na rin. No? Kaya ako, hindi rin ako nagipagkuhan, malaking galang ko sa mga gwardiya pagkakuhan. Kaya minsan may mga gwardiya rin bastos at balagbag magsalita. Sabi, isip-isip ko lang, mukhang wala tong tamang kaalaman sa pag-duty ng gwardiya. Anyway, kung makakatagpo kayo ng mga ganong provocation salita, wag niyong sakyan. Wag niyong dugtungan. Pumukus na kayo doon sa pinag-usapan niyo. Diba? Tulad ng sinabi ko, nung parkingan, pinaradahan ng mga taong bastos, kung hanggat maaari, bumigay ka na lang. Tulad ng ginawa ko, sir, alis na po lang kayo po, sir. Wala naman yung manager na. Wala na tayong pag-uusapan pa.
Sinabi ko lang sa inyo na next time, pag may naka-reserve, sana igalang naman ninyo. Hindi pinakinggan yung sinabi ko. Ano sinabi niya? Reserve. Government yan. May karapatan ng mga tao dyan. Ganun pa. Piloso po, di ba? So, dudugtungan mo yun. Hindi nga, Siri, ganun ka. Ang tigas naman ng ulo mo, ganunin mo. Doon, napasok ka na sa provocation niya. Pabayaan mo na yung baluktot niyang pag-iisip. No? Pabayaan mo na lang yun. Huwag mo nang dugtungan. No? Kung may mga tao kang kausap na gustong sukatin ang iyong lakas at tapang, huwag sa duty. Kaya nga sa duty ka eh. Naghahanap buhay ka. Hindi yan ang tamang panahon na sukatin yung lakas at kuwan mo. No? Ang tamang panahon, doon tayo sa labas. Yung hindi ako naka-duty para sukatan tayo. Kung gusto mo. Pero huwag mo sabihin, sir, hintayin mo ako maka-duty, huwag. Pabaya, ibigay mo na lang yung yapang. Huwag ka na makipag-sabayan sa kanya na ipakita mo na may angas ka rin. Hindi. Sa duty ng gwardiya, kailangan ilagay mo yung sarili mo sa tamang dialogo. Kasi ayon sa gusto natin, pag nakatagpo tayo ng mga taong may connection sa kumpanyang pinagdudutihan natin, at once na nagreklamo yan, malabong pakinggan ng gwardiya. Sabi ko nga sa inyo, isang beses ko lang napanood sa programa ni Rapi Tulfo na pinakinggan yung gwardiya na mali yung nagreklamo. Nagreklamo kasi, sa kumpanya, hindi. Once na pag nagpakilala, nangyari na sa akin yan. Maraming beses ko nang kinikwento yan sa mga video ko na yung asawa ng colonel, na retired colonel. Anyway, hindi ko nagkikwento rito kasi redundant na masyado. Pag nagpakilala yan, na I am the ganito, tapos ka na. Bastos yung gwardiya nyo doon. No? So kung may provocation na salita, huwag mong suklian din ng provoke. Huwag mong suklian ng lalo siyang ma-challenge. Bagkus, kung hanggat maaari, huwag mo siyang dugtungan ng salita niya, huwag mo siyang patulan doon sa mga sinasabi niya. Pumukus ka lang doon sa issue na binigay na pinag-usapan niyo. Kunwari, may mga empleyadong bawal pumasok na walang ID. Okay? So hinarang mo, ma'am, ID po natin. Ay, naiwan ko doon sa kuwan. Ay, paano yan, ma'am? Pinagbabawal po ng kuwan ng management eh. Ay, sasabihin mo kuwan. Gano'n yan, mag-react yan. Huwag mong dugtungan. Ay, sandali lang, ma'am. Kung bakit maaari, gumawa ka ng paraan na ma-extend mo yung effort niya, yung effort mo. Ay, sandali, ma'am, tatanong ko lang po sa officer namin. Doon mo ipasa sa officer mo yung sitwasyon. Para ikaw, hindi ka makalang. Pag sinabi ng officer mo, diskartehan mo yun. Duty mo yan. Doon na papasok yung tinatawag na sarili mong diskarte. No? So, hindi ka tuturo dito. Ang pinag-usapan natin, provocation eh. So, wag tayong pumatol sa mga provocation na lalong makakapagpainit sa sitwasyon. Maraming gwardiya na ganun, napuprovoke. Wag. Ikuan mo, ididma mo yung sinasabi niya. Huwag magalaw yung pride mo. Kunwari, minaliit yung trabaho mo, pabayaan mo na lang. Ang importante, uuwi ka ng bahay mo, tapos yung duty mo na walang problema, walang nagreklamo, at tuloy yung kita mo, mayroon kang mailagay na pagkain sa lamesa nyo. Kasi kung ipapairal mo sa duty mo, ay yung pride mo, na ayaw mong sabihin minamaliit yung trabaho natin, wala sa control mo yun. Nasa tao yun, sa individual na tao yun. Kung ginalang yung trabaho mo, sa kanya yun. Pero kung binabastos yung trabaho mo, sa kanyang prinsipyo yun, hindi sa'yo. Okay? Ang importante, ikaw, ginampanan mo yung trabaho mo na nasa tamang tinatawag na proseso ginawa mo, no? Tulad ng pag-handle ng provocation. Marami yung makikita sa mga video sa kwan dyan, pinuprovoke ng mga rider. Diba? Pumapasok sa kwan, nakipagtalastasan yung mga gwardiya. Kunwari, hinold nila yung rider kasi nag-counterflow. Nagpaliwanag ngayon yung rider. Ay, ang dami niyang sinasabi, hamon-hamon. Gusto nyo, wala lang tayo, ganon-ganon.
Huwag mong sagutin yun, huwag mong kuhan. Gagawin mo, gagawin mo na lang yung procedure. Kunwari, nag-counterflow, ano bang dapat na gawin sa counterflow nila? Kunin yung lisensya, i-hold siya, huwag paalisin. Pag nagreklamo na hindi ako pinalis, ganun, utos ko na management yan, hindi yun ang gwardiya. Ganun. At huwag na patulan yung mga sinasabi ng mga rider na ingot ka pala eh, kwan ka pala eh, ganun. Kwan ka pala ang gwardiya ka eh. Wala ka pala sa ayos eh. Tulunggis ka palang gwardiya ka, ganun ka. Ikaw naman nainis. Anong tulunggis? Gaganon ka ngayon. Provocation yung mga ganun. Yung mamalitin ka, provocation yan. Alam mo mga taong madaldal, pagdating sa mano-mano, wala masasabi yan. Puro, basta ang tao may alam sa pakikipaglaban, tumatahimik lang yan. Akuan, naghihintay lang yan na unahan. Para pag inunahan mo, no? Counter agad yan. Pero yung mga ganun, wala. Puro kuwan lang yan. Nangyari sa akin yan, may nag-provoke din sa akin sa, nasa pila. Tapos, natagalan sila sa pila. Ang gwardiya ang inaaway nila, ako naka-duty doon sa Rubing. May isang lalaki na kinuha ko. Yung gwardiya na yun, kakainis yan, sarap paluin sa ulo. Ginanon ba naman ako? Grabe yung tinga ko. Ting, ting, ting. Ganun tinga ko. Binulungan ko yung head guard ko. Sir, pwede ba akong mag-break time sa labas? May aabangan lang ako. Sabi ko. O sige, kasi nakita ko na siya na nakasalan na dun sa counter eh. Pauwi na eh. Sir, hubarin ko lang yung uniforme ko, sir. Kasi, doon ako makakain sa labas. Doon na, palabas na siya, oh. Pagdating doon sa labas, sa building namin, lumabas na eh. Pre, kayo na. Guys, hindi ko kinikwento sa inyo to para yung napasiklab no, sa video ko. Hindi. Ito ay totoong karanasan ko na kinikwento ko lang sa inyo. Doon sa loob ng Rubing nga, talagang kinuna ko. Yung gusto akong paluin, talagang inis na inis ako guys. Ginawa ko talaga, hinubad ko yung uniforme ko, inabangan ko din sa labas. Pero ang paalam ko sa kung nagpasis ako, ganun. Nung inabangan ko yung lalaki, sabi ko, boss, di ba doon sa loob, parang gusto mo akong kunin? Parang inahamon pa ako, dito na tayo. Sabi ko, ayan, naka-civilian na ako. Ano, simulan na natin. Ginanong ko, buti na lang ka mo. Ay, boss, pasensya ka na. Mainit kasi yung ulo ko nung, huwag ka na. Siyempre ako, huwag ka ng boss. Kasi nagtatrabaho lang naman kami. Yung frustration nyo, binibigay nyo sa gwardiya eh. Siyempre kami, tao lang din naman kami, nahahamon din kami. Anyway, guys, pasensya ka na rin kasi gumano na rin ako. So, nagpasalamat din ako kasi hindi siya pumatol. Pero nung hindi niya alam, nung panahon na yun, yung utak ko, sinding-sindi na. Kasi, biruin mo naman, doon sa loob, halos kainin ako ng buo. Porket naka-duty ako, siyempre, nung panahon na yun, hindi ko pinatulan yung provocation niya. Kasi wala akong laban doon, naka-duty ako eh. No? Maliban na kung, yung ikaw ay patapon na yung utak mo, nung panahon na yun, may mga anak ako nag-aaral, ako lang nagtatrabaho, taga-probinsya kami, hindi kami makakain dito sa Maynila, di ba? Kung mawalan ako ng trabaho. So, pinipigil ko yung sarili ko, kaso lang, hindi ko na kayang pigilan, kinausap ko na yung pinaka-OIC ko, sir, kanina pa yung tao na to, masyado akong ginawa eh. Pwede bang mag-break time ako ng tanghalian, sir? At mag-lunch out, bali ba? Pero, barin ko muna yung uniforme ko, sir, kasi kausapin ko lang to sa labas. Inanong ko. So, pagdating sa labas, yun na ang ginawa ko. Anyway, bakit hindi ko kinikwento to guys para iyabang sa inyo? Isa rin naman akong duwag na tao eh. Hindi ko kinikwento para lang iyabang, hindi. Totoong nangyayari. Ang ibig ko lang sabihin, wag na wag kayo magpadala ng mga provocation na salita doon sa duty nyo. Wag niyong patulan. Alis kayo, wag niyong pakinggan, ipalo lang niyo yung procedure. No? Pag sinabi ng kumpanya, pag may nag-violate dyan sa rules na yan, kunin nyo yung lisensya, kunin mo, huwag ka na magsalita. Sir, doon ka na lang po sa kuhan. Ipasa mo sa officer mo, ganun. Ngayon, kung may mga babaeng nagpuprovoke, na mamalo ng payong, huwag na huwag kayong gumanti o anuman. Simplihan nyo ng ganti sa mga blocking. No? Pagsipa, may mga babaeng nananampal yan, ganun eh, nananampal, ganun, bigla-bigla nananampal. Ganunin mo lang agad. Alito ka sa kamay ng babae kasi nananampal yan. Nangangalmot yan. Di ba? Yung galmot. Wag ma'am. Wag ganon. Ganon. Kasi pagka ginanon mo,
Sinalag ko lang po, nangangalmot po eh. Pero ang totoo nung pinalpal mo yung kamay niya. Di ba? Ay, huwag ma'am. Oh. Ay, gagawin yan. Kinuha na ko yung gwardiya. Sinampal ako. Oh, ang sabihin mo? Wala po, siya po ang nangangalmot. Tinapik ko lang po yung kamay niya para hindi ako makalmot. O, di ba? Ganun yun. Ngayon, kung sasabihin hindi ka papakinggan ng management nyo, wala na tayong magagawa doon. Buhay natin mga gwardiya yan. But sabi ko nga sa inyo, yung mga ganun, walang demandang aabutin. Ano, sasabihin doon sa, ididemanda ko yan physical injury. Paano naging physical injury? Ang mga salita ng babae ang lakas makapag-provoke ng damdamin. Huwag na huwag talaga natin patulan yan. Pag nangatwiran ka lang ng konti dyan, sabihin sa'yo, bastos ka na. Wala ka ng galang. Lalo na kung medyo matatandang babae na medyo may pera ng konti. Ayan. Mabanggit mo lang ng konting salita yan, mga tuwiran ka lang ng konti, sasabihin na yung bastos ka. Wala kang galang na gwardiya, ganun agad. Ito namang mga management, kaya nga, ang lakas magpatupad ng batas, pag pinatupad ng batas ng gwardiya, at nagreklamo, yung nagreklamo pa ang pinapakinggan, instead na ang gwardiya. Ginagampanan lang ng gwardiya ang trabaho niya, but still, pag nireklamo ang gwardiya, wala, ilipat mo nga yan. Ilagay mo nga yan doon. O, ibalik mo nga sa agency yan. Ganunin ka na. Diba? Kasi bakit? Hindi ka marunong lumaro eh. Kaya nga sinasabing, marunong ka lumangoy sa agos. Lalaruin mo yung sitwasyon. So, maliwanag na ba tayo guys? Pasensya na kayo guys ha. Nagpuputol-putol tayo kasi nasa sa konting negosyo ko lang at sinisingit ko lang tong mga pagbibideo para lang magbigay ng kaalaman at wisdom sa mga security guard. So, alam na natin yung provocation. Palaging nandyan yan. Huwag nating payagan na ang sarili natin ma-provoke tayo ng mga salita, no? Sa duty natin. Sa labas, magbardugalan kayo sa labas. Walang problema. Wala na eh. Nasa labas ka na eh. Off duty ka na eh. Ha? Dito tayo. Yung bardugalan tayo rito. Pero sa duty, i-maintain natin yung tinatawag na maximum tolerance. So, doon tayo mapapasok yung tinatawag how to handle provocation na salita. Na huwag mong sakyan kasi kung sasakyan mo yung salita niya, lalawig, hahaba. Pagdating sa dulo, ikaw ang bastos. Samantalang ikaw yung binastos, ikaw yung pinuprovoke. Pero pagdating sa reklamo, ikaw yung madidiin. Kasi bakit? May kwento yan eh, yung lion at yung donkey. No? Yung lion at donkey, sinabi ng donkey na ang kulay ng mga damo ay kulay violet. Ang sabi ng tiger, hindi, green yan. Di, violet yan. Nakipagtanong, green nga yan. Pumunta sila sa lion. Pagdating sa lion, sabi ng donkey, di ba ang kulay ng damo ay green? Sabi ng tiger, hindi. Ang kulay ng damo ay violet, sabi ng donkey. Ang sabi ng tiger naman, di green, di ba? Lion, green. Sabi ng lion, tama si donkey, violet. Nagtaka ngayon si tiger, bakit violet? Green yan. Pag-alis ni donkey, anong sinabi ni tiger? Boss, bakit mo sinabing violet? Green naman talaga yung guwan. Bakit ko sinabing tama siya? Dahil alam mo yung tama, nakipagtalo ka pa sa taong hindi kayang tumanggap ng kamalian. Pinagpipilitan yung kanyang mali, baluktot na kaisipan. Okay? Ganon din sa trabaho ng gwardiya. How to handle provocation. Alam mong mali na yung mga sinasabi niya, pinatulan mo. Pagdating sa reklamo, sino papakinggan? Yung kuwan. Kasi bakit? Hindi ka nag-handle ng tamang how to handle the provocation situation. Okay? So, I hope guys na malinaw to sa kaisipan nyo at hindi naman lahat to dinidiscuss sa training. Dito lang sa mga video ko. So, mabigyan nyo ng like guys kung nagustuhan nyo. Pero kung napangitan kayo, dislike the video guys. At kung hindi pa kayo subscriber, pakisubscribe na yan. Dami nyo na notification bell para magkita-kita pa tayo sa next video guys. Bye-bye!